Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage.
kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Abangan this Saturday. Hi! Kami ang Maymay! And you're watching Scene Zone! It's spaghetti! Yan! So doon naman tayo sa first impressions. Ayan na. Akala ko ikaw yung like, you're the mean girl. Like, gano'n. Jessie! Defend yourself. Tanggap ko naman. Alemong sumayaw. Alemong gumalaw. Ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and variasyon nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Ayan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and variasyon. Iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito. Oras o diyat, 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Araw po tayo ng Biyernes, huling Biyernes sa buwan ng Hulyo, July 31. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At narito ang ating headlines. Mga nagpapanggap na taga Malacanang binalaang kakasuhan. Ilang politiko nakakalibre ng kuryente sa mga electric cooperatives ayon sa NIA. Textbook shortages sa public school pina-aaksyonan. Petisyong ihinto ang 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Tinawag na height of corporate greed. Health workers ng UST Hospital nag-flash bomb at noise barrage sa inarang na 85 pesos wage hike. Malacanang iginit ang maigting na kampanya kontra karahasan. Mastermind sa kaso ng pagpatay sa lady vlogger sa Caloocan City, tukoy na. Motorcycle rider bumangga sa kasalubong na SUV sa Manawag, Pangasinan. Patay. At mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng shabu at baril nasamsam sa bypass operation sa Iloilo City. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Inamin mismo ng National Electrification Administration na may mga politikong nakakalibre ng kuryente at sinasalo ito ng mga electric cooperatives. Ayon kay NIA Administrator Antonio Mariano Almeda, ang mga hindi nabayarang kuryente ay napupunta sa system loss na siyang pinapasa naman ng mga consumer. Ito anya ang dahilan kung bakit umabot sa 19% ang system loss charges sa mga lalawigan. Hindi na dinitalye pa ni Almeda kung sino ang mga politikong ito, pero ayon sa kanya, ilan sa kanila ay nadadaan sa pakiusapan. Kasuklam na barya na lang at hulugan pa ang ibibigay sa mga manggagawa, nagpetisyon pa sa korte. Ito naman ang reaksyon ng Trade Union Congress of the Philippines matapos ang petisyon na suspendihin ang pagpapatupad ng 85 pesos sa daily minimum wage hike sa mga manggagawa dito sa Metro Manila. Ayon kay House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza ng PUCP Party List, may tuturing ito na the height of corporate greed and desperation at patunay ng kawalan ng malasakit para sa mga manggagawa. Sabi ni Mendoza, ang unang 60 pesos na dapat nasa bulsa na ng mga manggagawa ngayong buwan ay gusto pang bawiin sa pamamagitan ng hukuman
Gayong ang balanse na 25 pesos ay sa susunod pang taon ibibigay. Git ng TUCP, hindi dapat ipagdamot ang aumento sa sahod ng dahil lang sa dalawang employers na malinaw na walang pakialam sa kanilang mga manggagawa. Samantala, hindi pwedeng bawiin o ibawas ang anumang dagdag sahod na 60 piso sa minimum wage para sa mga manggagawa dito sa Metro Manila kasunod ng suspension nito kapon sa pamamagitan ng temporary restraining order. Ito naman ang giniit ng Department of Labor and Employment isang araw matapos maglabas ng PRO ang isang hukuman laban sa 85 pesos na taas sahod. Paliwanag ni Labor Secretary Francis Tolentino na kwenta at naihanda na ito ng mga employer kaya hindi na pwedeng bawiin pa ngayong araw ng sahod. Git pa ng kalihim, wala pang ipinapalabas na order of suspension ng National Wages and Productivity Commission sa naturang TRO. Kahapon July 30, nang ilabas ng Pasig City RTC Branch 152 ang TRO sa petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Sa oras na 14 minutos, nakalipas ang alas 2 ng hapon. Kayo'y nanonood at nakikinig sa inyong programa ang Rapido Hataw Balita. Ito ang inyong mga lingkod, Romel Fertes. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating pa rin pong mga balita, tiniyag po ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang special treatment sa pag-imbestiga laban sa mga kinahinalang infrastructure projects, lalo na ang mga may kinalaman sa flood control. Sa programang 2x2, sinabi po ng kalihim na committed ng ahensya na suportahan ng naturang investigasyon. Sa katunayan, makakaso daw po ng buong kooperasyon mula sa DPWH ang anumang investigating body tulad po ng Ombudsman kahit na ang masasagasaan daw po sa pagsisiyasat ay baluarte mismo ng Pangulo sa Ilocos Norte. Iginit naman ng Malacanang ang maigting na paglaban ng Marcos administration laban sa lahat ng uri ng krimen or karahasan. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng payag ni Vice President Sara Duterte na maaari umanong umupa siya ng gunman sa halagang 5,000 pesos. Welta ni Castro, kung may nalalaman palang ganitong impormasyon ang pangalawang Pangulo, dapat sana ay tumutulong umano siya para mapigilan ang mga kahalintulad na gawain. Binanggit pa ng Undersecretary na matagal ng opisyal si BP Sara at naging presidente pa ang kanyang tatay pero hindi anya nasawata ang sinasabi nitong talamak na karahasan sa bansa. Samantala, tukoy na po ng pambansang pulisya ang mastermind sa pagbatay sa pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata aka Mima Alicia. Ayon po kay PNP Chief Police Brigadier o Police General Jose Meles Nartates Jr., walang kinalaman sa political commentary ni Alicia ang motibo sa krimen kundi dahil sa utang. Tinutugis na niya ng mga pulis ang mag-partner na negosyanteng posibleng utak sa krimen. Inagpa ni Nartates na batid na may utang si Lipata sa dalawang negosyante na nagkakalaga ng 8 milyong piso. Meron tayong 16 o 17 minutos. Malipas ang alas 2 ng hapon, labas tayo ng ating impilan. Balita mula sa Malacanang, mga nagpapanggap na taga-Palasyo, binala ang kakasuhan. Ibalita mo yan, marriage number 14. Let Narciso Marinlet. Romel Ray, gagawa ng hakbang na legal ang palasyo laban sa mga scammer na nagpapakilalang taga-office of the Executive Secretary. Babala ito ng Executive Secretary Ralph Recto matapos mapaulat na mayroong mga nanghihingi ng pera kapalit ng umano'y mabilis na paglalabas ng pondo para sa local government support at Social Civic Project Fund
At kabilang din sa ulat ng iligal at mapanlinlang na gawain ang pagpapatawag ng mga peking pagpupulong o pagtitipon at pagbibigay ng bogus na pangako ng appointment, pagpapangtap bilang opisyal o otorisadong kinatawa ng LGSF at SCPS programs at iba pa. Ayon kay Recto, hindi sila mag-aatubiling kasuhan ang sinumang mapatutunayan na sangkot sa panloloko. Kaugnay nito ay nagpaalala ang kalihim sa LGUs at maging sa publiko na maging mapagmatsyag at tiyaking beripikado ang anumang impormasyon sa pamagitan lamang ng kanilang local chief executive o ng lehitimong opisyal ng OES. Una nang sinabi ng Malacanang na walang anumang bayarin na sinisingil ang Office of the President sa mga benepisyaryong LGU para makuha ang kanilang pondo. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Led. Samantala naman, textbook shortage sa public schools. Pinaksyonan daw po kasunod ng direktiba ni Pangulong BBM na prioridad pa rin ang edukasyon sa bansa. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Rhea Trommel, dapat agad nang mapagtibay ang panukalang batas sa Kamara para matugunan ang textbook shortage sa mga pampublikong paaralan. Ang apela ginawa ni Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-5 SONA na natiling prioridad ng gobyerno ang edukasyon. Ayon kay Yamsuan, Vice Chair ng House Committee on Public Information, panahon nang mag-develop ng pangmatagalang plano at matiyak ang future-proof learning materials. Sabi ni Yamsuan, target ng kanyang House Bill 7868 na bigyan ng mas malaking papel ang National Book Development Board sa paghahanda at produksyon ng public school textbooks. Kasama sa plano na magkaroon ng electronic publications at paglalaan ng learning materials para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Dagdag pa ni Yamsuan, magpapatupad ng review kada 5 taon para matiyak na responsive o tumutugon sa pangailangan ng mga mag-aaral at pagbabago sa ating panahon. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Amerika maglalaan ng 42 billion pesos para sa HIV at TB detection at prevention sa Pilipinas. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen O. Yong, Miss K. Kasamang Romel, kasamang Ray, maglalaan nga ng $685 million o 42 billion pesos ang Estados Unidos para sa pagpapalakas ng kapasidad ng Pilipinas na makadetect, magamot at para sa prevention ng HIV at tuberculosis o TB na siyang mahalaga para sa pagpapaigting naman ng global health security. Itong inanunsyo ng Embahada ng Estados Unidos dito sa Pilipinas kung saan sa ilalim ng nilagdaang Health Strategic Objective Agreement, tatakbo ng 5 taon ang mga programa at proyekto na inaasahang makakatulong sa Department of Health o DOH na masigurong kalusugan ng bawat Pilipino. Ayon sa Embahada, ang naturang kasunduan ay parte ng pagsulong ng Amerika sa mga global health goals nito, kung saan kasama rito ang paglaban sa mga nakakahawa at nakakamatay na sakit, tigilan ang pagkalat ng mga ito sa iba't ibang parte ng mundo, at kinalaunan ay makakapagtatag ng otonomiya at self-reliance sa mga bansa kasama ng Pilipinas sa kanilang health systems. Naitala ang unang HIV infection case sa bansa noong 1984. Sa ngayon, umaabot na sa 168,079 confirmed HIV cases ang naitala ng DOH. Sa kabuuan, 158,670 o 94% ay mga kalalakihan, habang 9,399 o 6% ay mga kababaihang nakita ang may HIV infection. Samantala, umaabot na sa 101,807 tuberculosis cases ang naitala ng DOH as of February 16 ng taong ito, base na rin sa datos ng Integrated Tuberculosis Information System o ITIS ng Epidemiology Bureau. Lumalabas naman sa datos na 100,000 na TB cases ay naitala sa mga densely populated urban environment dito sa Metro Manila. Mas pinagtibay ng paglagta ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton sa naturang kasunduan ang pagbisita rin sa bansa ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kamakailan, kung saan isinusulong nito ang America First Global Health Strategy sa ilalim ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Miss Karen Oyong.
Samantala, health workers ng UST Hospital abay nag-flash mob at nag-noise barrage laban sa pagharang sa 85 pesos wage hike. Sino ang matutuwa niyan? Siyempre, ano ba? Mga manggagawa natin, umaasa na nga lang sa tingi-tingin pagtaas ng sweldo. Ano ha? Pinigilan May pa. haharang pa. Ano ba naman yan, no? Ating alamin sa report ni RH9, Tina Nolasco. Tina. Kay Ray Romel, nagsagawa nga ng flash mob at noise barrage ang mga health workers ng University of Santo Tomas Hospital sa Sampaloc, Maynila bilang protesta sa pagpigil sa 85 pesos wage increase sa National Capital Region. Dinaluhan ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando ang protesta kung saan iginit nitong labag sa batas at iligal ang inilabas sa Temporary Restraining Order o TRO ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 na pumipigil sa pagpapatupad ng nasabing aumento sa sahod. Pakinggan natin si Congressman San Fernando. Ano ang nakasulat sa batas? Article 126 ng Labor Code, Prohibition Against Injunction. Ibig sabihin, walang korte ang pwedeng maglabas ng temporary restraining order sa anumang wage order na ilalabas ng komisyon o ng mga wage boards. Kaugnay nito, diretsahang binanatan din ni San Fernando si Secretary Tolentino at inakusahang pumapanig sa malalaking negosyante o employer. Pakinggan natin. Secretary Tolentino! Hindi namin kailangan ng drama mo! Huwag mo kaming paandaran ng drama, Secretary Tolentino. Bilang Secretary ng Labor and Employment, ang dapat na tindig mo ay pabor sa mga manggagawa. Hindi pabor sa mga malalaking negosyante. Kay Ray Romel, kaugnay niyan, kinukuha pa natin ang reaksyon ni Secretary Tolentino sa mga nasabing pahayag ni San Fernando. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Tatlong mambabatas naman nagsumite ng counter affidavit sa reklamong paglabag sa bank secrecy at data privacy. Mainihain ni Attorney Mans Carpio. Ibalita mo yan, RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Kuya Romel, pasado las 20 kanina sa umaga, nagdumating sa Quezon City Prosecutor's Office sina Kabataan Representative Rene Go at Teacher Representative Antonio Tillo, Bicol Zero, Representative Terry Ridon at Manila 3rd District Representative Joel Choa. Silang tatlo ay naghain ng counter affidavit bilang tugon sa reklamong inihain ni Atty. Basa Carpio. Napagdating sa kaso sina Representative Laila Tiliba, Chel Jokno, Percy Sidenya at Jerpel Lohistro. Gayon din ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council at Bangko Sentral ng Pilipinas. Nauna na nagsampa ng reklamo si Carpio laban sa AMLAC, BSP at ilang mababatas kamakailan. Kaugnay ng umano'y paglabag sa mga batas sa Bank Secrecy Law at ang Data Privacy Law. RS23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala naman, yun daw ang pagbaba ng singil sa kuryente dapat daw pong maramdaman ng mga mahihirap nating kababayan sa reforma po sa EPIRA Law. Meron pong senador po nagsabi po niya, ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Lakay Raymond. Wala si paring Raymond. Sige, dito muna tayo sa report ni Noche Cacas. Lalaking suspect sa robbery with homicide arestado sa Taguig City. RH number 27, Mr. Noche Cacas. Mr. Noche. Romel at Lakay Ray, tuwak na sa kulungan ang isang lalaki na ito ay matapos maaresto sa lungsod ng Taguig. Kinilala ang naaresto si alias Eric John, 34 anyos, residente ng Barangay Upper Bikutan. Ayon sa report ng SPD, si alias Eric John ay top most wanted person ng Taguig na may kinakaharap na kasong robbery with homicide.
walang piyansa ang kanyang kaso batay sa nakasaad sa arrest warrant. Arrest 27 at Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, No Chikakas. Samantala naman, standby pa rin po si ibang mga balita mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Standby din po mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras alas 2:28 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Rapido, hataw, balita. Ang niyo pa rin po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ating balikan na report mula kay Lakay Raymond Paz mula po sa Senado. Yung daw pong pagbabawas naman ng singil sa kuryente dapat daw maramdaman ng mga mahirap po nating kababayan sa reforma sa EPIRA Law. Report mula kay RH28, Lakay Raymond Paz. Lakay Raymond. Umasa si Senador Christopher Bongo na hindi lang pangako kundi maramdaman ng mga electric consumers ang pagbaba ng kanilang electric bills kasunod ng isinusulong na pagdamianda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Sabi ni Go, mahalagang maramdaman ito ng ating mga kababayan na apektado ng mataas na presyo ng halos lahat ng uri ng bilihin. Ano mang halagang matitipid sa pagbabayad ng kuryente magagamit na pangtustos sa iba pang pangailangan gaya ng pagkain. Suportado ng Senador ang mga hakbang para mapababa ang singil sa kuryente at dapat maiangat ang umaingat ang mga deliberasyon upang ang resulta ay pabor sa mga consumers at pangmatagalan. Hinimok ni Go na magkaroon ng mas malinaw na accountability at transparency sa industriya ng kuryente. Ito ay upang maging patas sa mga consumers na ang sisingilin sa kanila ay tama at makatwiran. Kinikilala naman nito ang katwiran ng Meralco na kahit na nagsagawa na sila ng modernisasyon sa kanilang linya para mapababa ang systems loss ay hindi pa rin maiwasan ang tinatawag na technical system loss. Hinimok nito ang Kongreso na pag-aralan ng mabuti ang panukal at konsultahin ang mga distribution utilities, consumer groups at eksperto sa larangan ng enerhiya upang ang resulta ay tugon sa pangailangan ng mga consumers. Ito si RH20, Raymond Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balita naman mula sa iba't ibang lalawigan, motorcycle rider bumangga sa kasalubong na SUV sa Manawag, Pangasinan. Patay! Freddy Fajardo, balita mo yan, Freddy! Hindi na umabot ng buhay sa Manawag Community Hospital ang motorcycle rider na isang 53 anyos na lalaki may asawa at residente ng nasabing bayan matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa katawan ng bumangga ito sa kasalubong na SUV. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Arnel Tamayo, naganap ang aksidente alas 9:40 kagabi sa Provincial Road sa Zone 7, Barangay Matulong, Manawag. Na pagsapit umano sa lugar ng insidente ay pumasok ang motorsiklo sa linya ng SUV na minamaneho ng isang 33 anyos na dalaga na residente sa bayan ng San Fabian. Sa lakas ng bangga ay tumilapon ng rider at nagtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na nadala man sa paggamutan, ngunit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Nabatid na walang lisensya at suot na helmet ang biktima nang maganap ang aksidente. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarte, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Freddy Fajardo. Samantala naman, 3.4 na milyong pisong halaga daw po ng shabu at mayroon pang baril nasamsam sa isang bypass operation sa Iloilo City. Report mula kay Jocelyn Maki. Jocelyn. Nagtagal ng 3 buwan ang ginawang monitoring ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 sa pagtutulak ng illegal drugs ng 55 anyos na suspect sa Santa Cruz, Arevalo bago isinagawa ang operasyon. Ayon kay Police Major Glenn Soliman, ang Assistant Chief ng RPDEU, unang ikinasa ang drug buy-bust at nabilhan ng isang sachet ng suspected shabu ang suspect na si alias Eric. Na-recover rin sa suspect ang 6 pa na sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 550 grams at nagkakalaga ng 3.4 million pesos. Maliban sa buy-bust operation, pinatupad rin ng pulisya ang search warrant kung saan na-recover sa bahay ng suspect ang isang 9mm pistol. Sinabi ni Major Soliman, yung 1 taon na ang nakalipas na makatanggap ng impormasyon ng RPDEU sa illegal drug transaction ng suspect dahil siya ang tinuturo umano ng mga drugista na nahuli sa drug bust operation. Noong 2015, natimbog rin si alias Eric sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency at noong 2022 lang siya nakalaya ayon pa kay Police Major Soliman. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lalaki naman ang sinunog ang kanyang sariling bahay sa Kabangkalan, Negros Occidental. Rex Cantong, Rex. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental hinggil sa nangyaring sunog sa Sitio Pasto, Barangay Hilamunan ng nasabing lungsod. Ayon kay Fire Officer 1 Richard Luel Sanchez, Fire Investigator ng Bureau of Fire Protection, sa nasabing lungsod na sunog ang bahay ng biktima na hindi muna pinangalanan dahil sa hindi pa nalaman kung ano ang motibo ng nasabing pagkasunog ng bahay nito. Gawa na sa mixed materials ang bahay at wala namang nasugatan o namatay sa nasabing insidente. Dagdag pa ni Sanchez, temporaryong detinado sa Kabangkalan City Police Station ang nasabing ama na patuloy ang kanilang investigasyon sa nangyaring sunog. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Rex. Samantala naman, yun daw pong iniharap na petisyon for indirect contempt laban sa 10 Bangsamoro Transition Authority, ibinasura po ng Supreme Court. Report mula kay RH19, Jun Di Makutak. Jun. Lakay Ray, Lakay Romel, moot and academic o inalang saysay ng Supreme Court ang islampang petisyon na isang Zaawi Buludan laban sa 10 members of parliament na sina MP Zulfikar Ali Bayan, MP Attorney Kitem Kadatuan, MP Rasul Ismael, MP Attorney Rasul Mitmog, MP Attorney Aminuddin Sumagayan, MP Romeo Sena, MP Engineer Baintan Ampatuan, MP Tumanda Antok, MP Ishak Mastura at MP Attorney Nagib Sinarimbo, pawang Member of Parliaments at pawang VFP candidate sa lalapit na first parliamentary election ng BARM. Ang petisyon ay laban sa mga respondents sa indirect contempt with extremely
urgent motion to conduct a special raffle kaugnay sa kasong GR number E03997. Nakasaad sa ilabas sa resolution ng Korte Suprema na denied ang naturang nilalaman ng petisyon. Patatandaan mga lakay, noong Pebrero ng taong 2024, inihain ng petitioner ang petisyon at kinilala ng Korte ang manifestation na nagsasaad ng pag-anunsyo ng COMELEC noong January 26, 2026 na nag-uutos ng COMELEC in Bank ng Minute Resolution number 260071 na pinapapaliban ng unang itinakdang March 30, 2026 BARM parliamentary elections hanggang sa panibagong petsa ng halalan. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit naman sa 666,000 pisong halaga ng illegal na droga masamsam sa Davao Region. 21 ang arestado sa loob ng 24 oras. June Soter ng Action Radyo Davao. June. 21 katao ang naaresto habang mahigit 666,000 ang halaga ng hinihinalang illegal na droga ang nasamsam sa pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 11 laban sa kriminalidad sa nakalipas na 24 oras. Batay sa accomplishment report ng PR11, nagsagawa ang kapulisan ng 16 na anti-illegal drug operations mula alas 6 ng umaga ng Hulyo 30 hanggang alas 5:59 ng umaga ng Hulyo 31. Sa naturang mga operasyon na kumpiska ang 97.9644 grams ng hinihinalang shabu at 5 grams ng hinihinalang marijuana na may kabuang tinatayang halaga na 666,757 pesos and 92 centavos. Samantala sa iwalay na kampanya laban sa mga wanted persons, nagsagawa ang PR11 ng 5 operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng isang top 10 most wanted person sa regional level, isang top 10 most wanted person sa provincial at city level o 2 most wanted persons sa municipal o police station level at isa pang wanted person. Ayon kay PR11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, nagpapatuloy ang pinaigting na operasyon ng kapulisan laban sa illegal na droga at mga wanted persons bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong Davao Region. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Soter. Samantala naman, yung dahong pagkapatanggal ng system loss charge dapat umanong iprioridad ho ng Kongreso. Abay, dapat lang, ano ha? Ating alamin sa report ni RH18, Ruel Saldico. Ruel! Nanawagan si TGP Party List at Deputy Majority Leader Congressman Jose Bong-Teves Jr. sa Kongreso na dapat iprioridad at kanyang suportado ang panawagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na alisin na ang system loss charge sa electric bills. Kasunod naman ang panukala na huwag nang ipasa pa sa mga consumers ang gastusin dulot naman ng power losses. Anya, dapat nang ripasuhin at tuloy ang alisin ang ganitong singil at dagdag pasanin sa ordinaryong Pilipino. Ako mismo pabor na tanggalin natin yung system loss. Unang-una, bakit ang isang ordinaryong mamamayan na nagbabayad ng tama sa singil sa kuryente ang siya mag-shoulder ng losses ng mga power supplier? Ang systems loss ay tumutukoy sa kuryenteng nawawala habang pinapadala naman at ipinapamahagi mula naman sa pinanggagalingan ng kuryente hanggang sa mga end users. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, ang kaukulang gastos ay naisasama sa mga singil ng kuryente ng mga consumer. Dahil dito, binigyan pansin rin ni Congressman Teves ang mahalagang papel ng mga power supplier na mas paigtin pa ang kanilang tungkulin pagdating naman sa pagbibigay ng maayos na serbisyo sa publiko. Kung merong mga illegal connection, tampering ng meter at yung mga transmission line na may problema, hindi po yun kasalanan ng ordinaryong nagbabayad ng kuryente. Lalong naging sentro naman ng usapin ang systems loss matapos manawagan si President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPERA upang hindi na maipasa sa consumers
ang systems laws, pati na rin ang bata na nakaakibat dito. Binigyan din ni Congressman Tevez ang kasalukuyang hakbang na ginawa ng Kongreso sa kanyang pangunguna upang matulungan ang mga residential consumers na nakaramdam ng hinaing o kulaman sa issue ng systems laws, kung saan sa kasalukuyan batay sa Department of Energy, ang Pilipinas ang siyang nanguna pa rin sa may pinakamataas electricity rate sa buong Asia. Huwag nating pahirapan ang mga taong nagbabayad ng tama. Nagbabayad tayo ng tama, tapos meron mga kababayan tayong hindi nagbabayad, ibantayan ng mga power producer, bantayan ng mga cooperatives yung problema na yan. Hindi dapat ang taong bayan ang siyang maghirap sa hindi natin ginagawa. Para kay TGP Party List Congressman Jose Bong Tevez Jr., panahon na upang kumilos na tuluyang buwagin at tanggalin ang systems laws matagal na nagpahabigat sa bulsa at buhay ng mga Pilipino. Mula dito sa Bicol, ito si RH18, Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat siguro talaga itong mga nasa kongreso natin, magpakitang gilas naman kayo. Kung lahat ng mga mambabatas ay kapareho ng pag-iisip at iniisip nito si Congressman Jose Bong Tevez ng TGP Party List, sasaludo ang buong taong bayan sa inyo. Saka mga constituent ninyo ang mga nasasagasaan po ng system loss charges, ipakita ninyo sa mga constituent na talagang kayo para sa inyong mga ka-komunidad, ka-probinsya, di ba? At bilang Pangulo ng Party List Coalition of the Philippines, itong si Congressman Tevez parang Ray, ipakita nyo ang inyong puwersa dyan sa Kamara. Yan, yung inyong nagkakaisang tinig, para na sa ganoon ay maitaguyod nyo ang interes at kapakanan ng mga consumer na nalulugi dito sa pagbabayad ng system loss charges. Gayahin na nila si Congressman Jose Bong Tevez. Dapat lahat sila tumayo na dyan sa Kongreso, pati sa Senado. Wag mo nating minsan napakatagal na nitong problema na ito. Nakakalungkot lang, nakakainis lang na isipin na mismo ang Department of Energy pa nagsasabi na hindi ura-urada na mararamdaman ng tao. Ay, Diyos mio naman. Pero kung isipin mo, common sense lang Ano naman ang tama yung sabi ni Congressman Tevez Ano naman ang kinalaman namin kung magkaroon ng system loss? Una-una, hindi naman kami ang nasa likod ng naman kasalanan ng taong bayan na nagkaroon ng mga jumper. Napaka-unfair. Dinadaya yung metro. Napaka-unfair para sa mga consumer na tulad natin lakay na nagbabayad ng tama. Trabaho yan ng mga utility, mga electricity utility distributors. Ibigay naman sa tao yung tamang serbisyo. At kung kinakailangan naman na talagang barikatin na ng mga utility distributors yan, sa kanila dapat talaga yan. System loss yan. Ang taas-taas ng halaga ng kuryente sa Pilipinas. Isa sa may pinakamataas. Para tayong yaman-yaman sa Pilipinas. Sa Asia. Diyos mio. Rapido, hataw, balita. Samantala naman sa iba pang balita mga kaibigan, ating alamin ng report mula kay Jimmy Angay-Angay. Mangisda arestado sa paggamit ng dinamita sa Hernani, Eastern Samar. Report mula kay Jimmy Angay-Angay. Jimmy! Arestado ang isang 54 anyos na mangingisda matapos umanong mahuling gumagamit ng dinamita sa pangingisda sa karagatan sakop ng Barangay Cancelidis, Hernani, Eastern Samar. Ayon sa Hernani Municipal Police Station, sinagawa ang kanilang intelligence drive-in anti-illegal fishing operation na nagresulta sa pag-aaresto ng suspect habang aktual na gumagamit ng pampasabog sa pangingisda. Nakumpiska mula sa suspect ang higit kumulang 18 kilo ng mga isdang hinilang nakuha sa pamamagitan ng dinamita na tayang nagkakalagang mahigit 4,625 pesos, isang paris ng Googles, 2 buti ng naglalaman umano ng dinamita at isang itak. Dinala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa Hernani Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso laban sa paggamit ng dinamita. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R-32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Drug pusher sinintensya ng habang buhay na pagkabilanggo sa Bataan. Dani Kumilang, Dani!
Hinatulan ng Regional Trial Court ng habang buhay na pagkakakulong ang isang high-value individual HBI na drug pusher na kilala sa alias na Jomer matapos mapatunayan nagkasala ito sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Inaresto ang akusado noong Disyembre 12, 2025 sa isang anti-illegal drug operation ng Bataan Provincial Police Drug Enforcement Unit sa Balanga City kung saan nakumpiska ang humigit kumulang 105 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ito ng 714,000 pesos. Bukod sa habang buhay na pagkakabilanggo, pinagmulta rin ang akusado ng kalahating milyong piso sa bawat paglabag. Ayon kay Bataan Police Provincial Director Colonel Mate Salvadora, patuloy na paigtingin ng Bataan PNP ang kampanya laban sa illegal na droga upang matiyak na mapanagot sa batas ang mga sangkot sa kalakalan nito. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny Kumilang. Panukalang batas ng kinatawan ng Northern Samar na pagpapaliban ng BSKE abay inulan daw po ng batikos. Report mula kay RH34, Jane Bantayan. Jane. Negatibo naman ang naging reaksyon ng ilang netizens dito sa lalawigan ng Northern Samar sa isinusulong ni Northern Samar 1st District Representative Nico Aldasa ang panukalang batas na magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2026 sa panukala gawin itong November 2028. Hindi sangayon ng ilan sa panukalang batas na magiging dahilan ng daw ng pagtagal ng pwesto sa mga palpak at walang ginagawang barangay officials. Ayon pa sa ilang netizens, mas mainam na tutukan na lamang ang kuryente o elektrisidad dito sa lalawigan ng Northern Samar na itinuturing pasakit ngayon lalo na sa mga mahirap dahil sa mahal na kuryente. Pagplanuhan na lamang daw ang pagkakaroon ng subsidy ng mga consumers na marami bang matutulungan. Ayon pa sa ilan, nakikita na lang hindi napapanahon itong panukala sa kasalukuyang kinakaharap na krisis. Nakasaad sa House Bill No. 10407 na mananatilang 4 na taong termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials habang ang mga susunod na halalan ay sasagawa na rin tuwing 4 na taon matapos ang 2028. Ang panukala ay sanhi daw ng State of National Energy Emergency kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente o kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya at pang-enerhiya ng bansa. Itinakda rin sa House Bill No. 10407 ng mga opisyal na mananalo sa halalan sa November 2028 ay manunungkulan simula sa December 1, 2028. Umani naman ito ng reaksyon sa ilang mga residente dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ilan lang nagsabing hindi sila sangayon sa nasabing panukala. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, Kyle Bulya sa iyong report. Kyle! Lakay Romel Ray, abiso sa ating mga motorista, magsasagawa ng restoration at reblocking activities ng DPWH sa ilang mga kalsada sa Caloocan at Quezon City ngayong weekend. Kabilang dito ang EDSA Bus Lane mula sa Dario Bridge hanggang sa EDSA Quezon Avenue sa Caloocan City at southbound lane ng C5 sa Katipunan Avenue mula yan sa UP Town Center hanggang sa CP Garcia Avenue sa Quezon City. Sinabi naman ng MMDA na ang naturang proyekto na uumpisahan mamayang gabi ay gagawin lamang tuwing alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Samantala sa Pasig City, asahan naman na pagbigat ang daloy ng trapiko sa paligid ng De Leon Street, Masilang Street at MRR Road sa Barangay Pineda simula yan sa August 4. Dahil ito sa gagawing Capitolio Diversion Project na Manila Water sa Pineda MRR. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Pasig, gagawin ang proyekto tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Inaasahang tatagal ang proyekto hanggang sa May 7, 2027. Kaya naman pinapayuhan na ang mga maaapektuhang motorista na planuhin na ang kanilang biyahe at dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang makaiwas sa abala. Para naman sa ating ulat panahon, may nakataas tayong thunderstorm advisory dito sa Metro Manila, ganyan sa ilang bahagi ng Cavite at Pampanga. Kaya naman ayon sa Pag-asa, asahan na ang malakas hanggang sa intense rain showers na may kasama mga pagkidlat at malalakas na hangin sa mga nabanggit na lugar sa loob yan ng 1 oras. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulya sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulya sa iyong Metro Manila ngayon.
Rapido, hataw, balita. Binabati muna ni Sir Els Bartolome, partner, ha? Boy, sino? Ang kanyang pinsan, ha? Ni Kasingsin. Balikbayan, ha? Happy birthday po. Birthday ba? Hindi. Nakikinig na at nanonood. Nakikinig sa atin. Si Rek Bartolome, ayun, sir. Naimbang nga malim mo. Naimbang nga malim. Naragsak nga panagsangkay mo. Apo, Rek Bartolome. Apo, enjoy your stay in the Philippines. Ang pagbati ay galing kay Apo Els Bartolome at kay dating PNP Chief Nick Bartolome. Yan. Uy, binabati rin daw ng ano to, ha? Si Aljon Merciales, PUP College of Communication Santa Mesa. Abay, magpapakain daw pala siya, partner, ha? Si Aljon. Wow, congrats, ha? Ba? Sige. Oo, ayan, ha? Abay, siyempre, sa lahat ng iyong mga kasamahan sa PUP at maging sa mga ka-intern mo rito na taga Cavite State University, ano, ha? Mga Mascom at journalism students. Mga future media men yan, ha? Talaga, pagpagalingan ninyo, ha? At may pahabol rito si Ruel Saldico. Advance happy birthday daw kay bukas, birthday ni Congressman Jose Bong Teves Jr. ng PGP Party List. Happy birthday po, sir. Kong Jose Bong Teves, sir. Abay, tama yung ginagawa ho ninyo, ha? Ipaglaban natin ng karapatan ng mga consumer ng kuryente, ha? At siya ay binabati rin ng kapatiran mula sa Triskelion Brothers. Wow. Ayan. Happy birthday po, sir. Sana naman marami pang kasamaan po ninyo dyan sa Kongreso ang talagang tatayo, ipaglaban ng karapatan ng mga electric consumers, tanggalin na ng tuluyan ang systems loss charges na yan, ha? Ayan. Salamat po. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumuto po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Thank God It's Friday. Thank you sa buong pwersa ng DZRH News Team. Thank you, Miss Elaine. Maraming salamat doon. Ano po mga lingkod, sina Ray Simayan at Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, ang minuto bago sumapit ng alas 3 ng hapon. RH! Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal na